Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa SEA Games. Executive Director ng SBP na si Ma'am Erica D. sinabing only passport rule ang gagamitin sa basketball sa SEA Games. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Almost 2 months na nga lang at magsisimula na ang 33rd SEA Games na gaganapin sa Bangkok, Thailand. At excited na ang mga Gilas Pilipinas fans na muli nating madepensahan ang ating corona pagdating sa basketball dahil alam nating lahat na sa Southeast Asia ang Pilipinas ang nananatiling hari at undefeated sa basketball. At eto nga good news, nag-update nga itong si Ma'am Erica D patungkol nga sa rules na gagamitin ng Thailand sa basketball sa SEA Games. At ang sabi nga ni Ma'am Erica D ay only passport rule pa rin daw ang i-implement ng Thailand. At ayon na rin nga yan sa naging report ng Fast Break. Ang sabi nga dito sa Mahang Basketball ng Pilipinas, SBP Executive Director Erica D reaffirmed that the SEA Games men's basketball eligibility rules remains passport only as the federation continue its preparation for the 33rd Southeast Asian Games this December in Bangkok, Thailand. At ayon pa nga dito sa report, itong si Chef de Mission Dr. George Canlas ay kinumpirma sa Thailand Organizer Committee ang totoong rules ng basketball sa SEA Games at sinabi ngang only passport rules pa rin daw ang gagamitin. At ito pa nga ang good news dahil sinulatan na ng SBP ang mga mother team ng mga players nating naglalaro sa KBL at sa Japan B-League dahil dito nga kukuha ng mga players na ilalaban sa SEA Games. At ayon na rin nga yan sa report, ang sabi nga dito, the SBP executive also clarified that the National Federation has already reached out to the players overseas including those competing in Japan B-League and KBL for possible call-ups to the national pool. Nakausap na namin sila, sinulatan na natin yung mga coaches nila, yung mga nasa labas, yung mga players. Ayan nga ang sabi ni Ma'am Erica D. At nabanggit din dito sa report yung mga preliminary lineup ni Coach Norman Black. Nandyan sila Angelo Kwame, Remy Martin, Jason Brickman, Dave Ildefonso, BJ Pre, Bobby Ray Parks, Matthew Wright. At syempre nandyan din itong si Justin Brownlee na kinonfirma ng SBP na maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman abangan na lang natin ang magiging performance ng bagong Gilas Pilipinas o sabihin na natin Gilas Pilipinas Team B na ilalaban sa SEA Games. At tignan natin kung sino-sinong mga players ang bubuo ng Final 12. Ngunit ang siguradong pasok dyan si Justin Brownlee at si Angelo Kwame. Ngunit yung mga ibang players ay hindi pa malinaw kung sino talaga ang papasok sa lineup ni Coach Norman Black. Ngunit ang pinaka-importante naman sa lahat ay mapanatili ng Pilipinas ang ating paghahari sa Southeast Asian Games pagdating sa basketball at kailangan ay muli nating makuha ang gintong medalya. Ngunit napakabigat na hamon dahil lumalakas na rin ang ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, partikular na ang Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore na kailangan nating paghandaan at hindi natin sila dapat basta-basta maliitin. Kaya naman kailangan talaga nating bumuo ng pinakamalakas na lineup. Kung tutuusin ay napakaraming options ang SBP ng mga players na naghihintay lamang ng tawag at willing naman na maglaro para sa bayan. Ang kailangan lang siguro ay i-follow up ng SBP ang mga players na ito at maglalaro talaga ito para sa bayan upang makabuo tayo ng pinakamalakas na lineup na gagamitin natin sa SEA Games. At kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, sino kaya ang mga karapat-dapat na players na ipapasok sa lineup ni Coach Norman Black sa SEA Games?